Hindi pinangarap ni Ethan Reyes ang kasikatan. Hindi niya pinangarap ang mga billboard, awards o milyon-milyong tagahanga na sumisigaw ng pangalan niya. May isa lang siyang dahilan, si Sabrina Valdez. Bata pa lang siya nang una niyang makita ang pinakasikat na artista ng kanyang henerasyon sa telebisyon. Habang ang ibang tao ay humahanga mula sa malayo, si Ethan ay nangarap ng higit pa. Hindi siya kontento na maging simpleng tagahanga. Gusto niyang makilala ito, makatrabaho ito, maging bahagi ng mundong ginagalawan nito. Kaya pinasok niya ang showbiz kahit parang imposible. Mula sa pagiging isang ordinaryong binata na walang koneksyon at walang kasiguraduhan sa buhay, unti-unti niyang binuo ang sarili niyang pangalan sa industriya. Ngunit habang papalapit siya sa babaeng matagal niyang iniidolo, bigla naman itong nawala sa spotlight. At nang muli silang magkita makalipas ang maraming taon, iba na ang lahat. Sikat na si Ethan, laos na si Sabrina. Ngunit paano kung hindi pa rin nagbago ang nararamdaman niya? Kapag ang buong mundo ay tumalikod kay Sabrina, mananatili kaya si Ethan sa tabi nito? Ako si Skylar at sabay-sabay nating tunghayan ang kanilang kwento. Anak, hinaan mo naman ang volume ng TV! Napalingon si Ethan sa kanyang ina nang marinig niya ang reklamo nito mula sa kusina. Gusto kong malakas, Mama. Hindi ko kasi marinig. Sagot niya habang hindi inaalis ang tingin sa telebisyon. Nasa exciting part na kasi. Napailing na lang ang kanyang ina bago bumalik sa paghahanda ng hapunan. Napangiti si Ethan at muling ibinalik ang buong atensyon sa telebisyon. 14 na taong gulang pa lamang siya noon, isang ordinaryong gabi sa kanilang maliit ngunit maayos na bahay sa probinsya. Nasa sala silang lahat. Ang kanyang ama ay nakaupo sa lumang sofa habang nagbabasa ng libro nito. Ang dalawa niyang kuya, abala sa kani-kanilang cellphone. Ang kanyang ate naman ay gumagawa ng assignment. Samantalang siya, nakatutok sa telebabad. Wala naman talaga siyang interes sa mga drama noon. Mas gusto niyang basketball, video games at mga action movie. Ngunit ng gabing yon, may isang eksenang nagpahinto sa kanya. Lumabas sa screen ang isang dalagitang artista. Nakasuot ito ng simpleng uniform, nakangiti, nagliliwanag ang mga mata at parang biglang naging tahimik ang paligid. Ate, sino yung artista na yan? Tanong niya sa ate niya. Si Sabrina Valdez yan, Ethan. Sikat na yan eh, bata pa lang nasa showbiz na. Napakurap si Ethan at niyakap ang unan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pakiramdam niya may kakaibang nangyari sa kanya. Hindi niya maipaliwanag at ayaw niya ring aminin. Pero sa buong oras na natitira sa palabas, si Sabrina lang ang pinapanood niya. Hindi niya halos napansin ang ibang karakter. Hindi niya rin gaanong naintindihan ang kwento. Basta tuwing lalabas ito sa screen, otomatiko nakangiti siya. At nang matapos ang episode, parang nabitin pa siya. Tapos na? Tanong niya. Ang ganda pa naman. Mag-aabang ako bukas. Ang ganda, lalo na yung Sabrina. Napatawa ang kanyang kuya. Bakit, crush mo agad? Malawak siyang napangiti. Ang ganda eh. Kinabukasan, pag uwi niya mula sa eskwela, halos ihagis niya ang kanyang bag sa kama. Dahan-dahan! Sigaw ng kanyang ina na abala sa pagsalansan ng mga damit niya sa cabinet. Sorry po! Mabilis siyang lumabas ng kwarto. Diretso sa sala, sa telebisyon na medyo kinahuhumalingan niya ngayon. Tahimik siyang umupo at nang magsimula ang teleserye, muli niyang nakita si Sabrina at muli ring sumaya ang kanyang pakiramdam. Hindi niya maintindihan para bang may kakaibang energy ang babae. Kapag nagsasalita ito sa screen, nakikinig siya. Naawa kapag umiiyak. Napapangiti kapag tumatawa. At habang lumilipas ang mga araw, unti-unti siyang nahuhulog bilang tagahanga. Makalipas ang ilang buwan, puno na ng magazine ang ilalim ng kanyang kama. Nagsimula yon sa isang lumang magazine na nakita niya sa shop. Nasa cover si Sabrina. Ginastos niya ang natitira niyang baon para mabili yon. Pag-uwi niya sa bahay, agad niya itong itinago. Hindi niya alam kung bakit.
Pero nahihiya siyang malaman ng iba na ganoon siya ka-fanboy ni Sabrina Valdez. Ngunit kinagabihan, habang mag-isa sa kwarto, paulit-ulit niyang binuklat ang magazine. Binasa ang bawat interview at article tungkol dito. Sabrina Astriel Dacara Valdez ang full name niya. Favorite niyang sinigang sa flavor ng ice cream, cookies and cream. Paborito niyang kulay, yellow. Paborito niyang pelikula, A Walk to Remember. Napapangiti siya habang nagbabasa. Pakiramdam niya kasi kahit paano ay mas nakikilala niya si Sabrina. Napailing siya sa sarili. Ang weird ko na yata. Ngayon lang ako nagkaroon ng crush ng ganito. Sa mukhang imposible ko pang maabot. Pero hindi niya mapigilan. Masaya talaga siyang humahanga para sa dalaga. At matagal na panahon na rin mula nang may isang bagay na ganoon siyang kinaaliwan. Isang hapon sa school, nakaupo siya kasama ang kanyang mga kaibigan sa ilalim ng puno. Pinag-iisipan na kasi nila ang career path na gusto nila. Anong gusto mong kunin kapag college na? Gusto ko sana mag-criminology. Saad ng kaklase niyang si Mark. Ako, doktor, sagot naman ni Ina. Kaya naman daw akong pag-aralin ng parents ko kahit medyo mahal. Ikaw, Ethan, anong gusto mo? Nagkibit balikat siya. Hindi ko pa alam. Hindi ko kasi talaga alam kung ano ang gusto ko. Kung ano na lang siguro ang pwede kong kunin. O baka mag-artista na lang siguro. Natawa agad ang mga ito. Napairap si Ina. Na parang ang daling mag-artista. Alam namin gwapo at may talent ka pero mahirap magkaroon ng pangalan sa industry, ano? Yung iba, tumandaan at lahat, hindi pa rin sumisikat. Mas may assurance pa na mag-aral ka ng college at maghanap ng work after. Napakamot si Ethan sa ulo. Hindi ko pa rin kasi talaga alam kung anong gusto ko. Saka malay nyo naman, maging artista nga ako. Tignan natin. Malay nyo, maka-love team ko pa si Sabrina. Tawang-tawa na lang ang mga kaibigan niya. Akala'y gina-good time niya lang. Pero ang totoo, isa yon sa mga pangunahing goal niya. Ang maging artista para kay Sabrina. Lumipas ang mga taon, mas lalo lamang lumalalim ang pagiging tagahanga niya. Nasa senior high school na siya nang magkaroon ng pagkakataon na makapunta sa Maynila. Fan meet yun ni Sabrina. 3 buwan siyang nag-ipon, nagbawas ng pagkain, nagtipid sa lahat ng bagay. At nang sa wakas ay makabili siya ng tiket. Pakiramdam niya'y nanalo siya sa loto. Mag-ingat ka ha! Bili ng kanyang ina at napapakamot na lang. Talagang pupunta ka pa sa Maynila para sa fan meet na yan. Tumawa siya habang sinasalansan sa bag ang mga poster. Oo naman mama, pinag-ipunan ko to. Saka fanboy talaga ako ni Sabrina mama. Natatawa na lang ang mga kapatid niya sa kanya pero wala siyang pakialam. Dahil bunso, pinagbibigyan siya ng mga ito. Mabait din naman siyang anak at hindi nagpapabaya sa pag-aaral. Kaya pinagbibigyan pa rin siya sa mga ganoong hilig. Habang nasa bus papuntang Maynila, hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang tiket. Paulit-ulit din niyang iniisip kung ano ang mangyayari. Paano kung makita niya ito ng malapitan? Paano kung makausap niya? Paano kung magkamali siya ng sasabihin? Napangiti na lang siya ng matamis at niyakap ang bag. Pagdating doon, daan-daang tao na ang nakapila. May mga banner, poster, fan club. Hinanap niya agad ang president ng fan club ni Sabrina. Ilang taon na siyang member doon at halos karamihan ay babae. Pero ayos lang yon kasi nakagain pa rin siya ng mga kaibigan. Ikaw na ba si Ethan? Grabe ang pogi mo pala sa personal. Parang artistahin din, no? Sabi ni Ate Weng, ang president ng fan club ni Sabrina. Nahihiya siyang ngumiti. Oo ate, ako nga. Excited na nga po akong makita si Sabrina. Oo, mamaya parating na siya. On the way na. Ilang oras ang lumipas bago nagsimula ang program. Pagbukas ng ilaw sa entablado, nag-ingay ang mga tao sa buong venue. At pagkatapos, lumabas si Sabrina. Parang tumigil ang mundo ni Ethan. Halos hindi niya na maayos ang paghawak sa kanyang cellphone. Hindi niya ito makuna ng maayos. Labis kasi ang panginginig ng kanyang mga kamay. Mas maganda ito sa personal. Parang may sariling ring light si Sabrina. Grabe, bulong niya. Ang ganda niya. Parang gusto ko nalang mahimatay. Hello sa inyong lahat. Alam kong busy kayo sa kanya-kanya niyong buhay.
Pero salamat sa pagpunta ninyong lahat dito. Malambing na sambit ni Sabrina sa microphone. Napangiti na lang si Ethan. Muntik na siyang maluha. Hindi niya maunawaan kung bakit ganon ang nararamdaman niya. Nakita niya rin sa wakas ang babaeng matagal na niyang sinusubaybayan. Labis talaga ang paghanga niya sa nag-iisang Sabrina Valdez. Ano ba ang balak mong kunin sa kolehiyo? Tanong ng kanyang ama habang kumakain sila. Tapos ka na sa high school. Masaya kami na nakagraduate ka ng may achievement. Bunso ka naman, kaya kahit sang school na gusto mo at anumang kurso ay pagbibigyan ka namin. Nilunok niya ang kinakaing pagkain. Hindi po muna ako mag-enroll sa college. Gusto ko po sanang subukang mag-artista. Mabigat ang katahimikan sa hapagkainan pagkatapos niya yung sabihin. Lahat ay napatingin sa kanya, parang hindi makapaniwala sa kanyang mga sinasabi. Ethan, seryosong sabi ng kanyang ama. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Humugot siya ng malalim na hininga. Opo, gusto ko pong bumiyahe sa Maynila at sumubok na mag-artista. Napailing ang mama niya. Hindi biro ang buhay sa Maynila at lalong hindi biro ang showbiz. Walang guarantee ang success mo dyan. Mapag-iiwanan ka lang. Napayuko siya ng bahagya. Nahihiya siya. Sobrang layo sa mga kapatid niyang magaganda ang tinatahak at may kasiguraduhan. Ang problema lang, matagal na niyang pinag-isipan yon. At sa unang pagkakataon sa buhay ni Ethan, may isang bagay siyang gustong subukan ng buong puso. Anak, bakit hindi ka muna magkolehiyo? Tanong ng kanyang ina. Pwede mo namang gawing pareho. Mag-aral ka muna habang bata ka pa. Kapag nakapagtapos ka na, saka mo subukan kung gusto mo pa rin. Hindi namin sinasabi na imposible, pero walang kasiguraduhan sa pag-aartista, anak. May connection ka ba? Kahit artistang kamag-anak wala tayo. May mga pinsan kang modelo pero malayo sila sa pag-aartista. Gusto lang naming may babalikan ka. Kaya mas maiging mag-college ka. Dapat mas priority mo ang pag-aaral, Ethan. Napakurap siya. Ramdam niyang pagmamalasakit ng mga ito. Natatakot lamang ang mga ito para sa kanya. At kung tutuusin, natatakot din siya. Pero mas natatakot siyang hindi subukan. Mas natatakot siyang tumanda na may pagsisisi. Kapag hindi ko po sinubukan ngayon, mahina niyang sabi. Baka habang buhay kong isipin kung ano sanang nangyari. Halatang dismayado ang kanyang ama. Kapag tinuloy mo yan, wala kang suportang mahihingi sa amin. Sige, pumunta ka sa Maynila at abutin ang pangarap mong mag-artista. Pero hindi ka namin susuportahan dyan sa mga kalokohan mo. Magsikap ka ng sayo. Saka ka nalang bumalik dito kapag nagsisisi ka na at gusto mo nang magkolehiyo. Arturo naman, reklamo agad ng kanyang ina. Talagang hahayaan mo siyang pumunta ng Maynila. Mag-aaksaya ng oras para mag-artista sa halip na mag-aral sa kolehiyo. Seryoso siyang tiningnan ng kanyang ama. Oo, hayaan natin siya. Matigas ang ulo niya eh. Hayaan natin siyang makarealize sa mga bagay na ginagawa niya. Hayaang magkamali at nang matuto. Napabuntong hininga ang mama niya. Bakit mo ba gustong mag-artista? Ha? Napakagatlabi si Ethan. Alam niyo naman pong mahilig ako sa pag-arte. Ilang taon po akong member ng theater club sa school namin. May talent scout din po na nakadiscover po sa akin at gusto akong pasikatin. Kaya gusto ko po talagang subukan kasi alam ko pong ito po ang gusto ko, na magiging masaya ako habang ginagawa ko. Hindi niya sinabing may parteng si Sabrina ang dahilan. Gusto niyang maging artista rin para maging pareho ang ginagalawan nilang mundo. Baka sabihin pa ng mga ito na masyado siyang hibang. Hibang na nga ang ideya para sa kanyang pamilya ang pag-aartista kaysa pagkokolehiyo. Batid niyang mahihirapan siya. Pero gustong-gusto niya kasi talaga yon. Kaya hindi siya aatras. May talent scout na nakahanap sa kanya. Kaya rin siguro malakas ang loob niya. At alam niyang doon magsisimula ang lahat. 2 linggo matapos ang graduation, nakatayo si Ethan sa terminal ng bus. May isang malaking bag. Dala ang ilang libong pisong ipon, cellphone at pangarap na hindi niya alam kung gaano katagal niyang hahabulin. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Mag-ingat ka. Kumain ka ng maayos. Huwag kang mahihiyang umuwi kapag hindi mo na kaya. Napangiti siya.
Opo mama, salamat po sa pag-aalala. Pero pinapangako ko rin po na hindi ako uuwi, na hindi napapatunayan sa inyo na may mapapala ako sa pinili kong gawin. Pagdating sa Maynila, para siyang nalunod. Para siyang nalunod sa mga bagay na inaasahan niya. Napakaraming kompetisyon. Sa unang audition pa lamang, halos 100 lalaki na agad ang kasabay niya. May mas gwapo, mas matangkad, mas maputi at mas may karanasan. May mga anak ng artista, mga model, influencer. Habang nakaupo siya sa waiting area, hindi niya maiwasang ikumpara ang sarili. First time mo, sa management ka? Tanong ng lalaking katabi niya. Napalingon si Ethan. Sa Shine Entertainment, first time ko. Medyo baguhan pa lang sa mga ganito. Ngunit hindi siya natanggap. At hindi rin siya natanggap sa susunod, pati sa sumunod at sa mga sumunod pa. Paulit-ulit, linggo-linggo at buwan-buwan. Sorry, hindi ikaw ang hinahanap namin. Try mo ulit next time. Hindi kasi bagay sa role. Kulang sa screen presence. May mga small gigs naman na binibigay ang kanyang manager. Pero sapat lang para magkaroon siya ng kita. Hindi yon ang gusto niya. Gusto ni Ethan na pumasok mismo sa showbiz. Kaya kahit mahirap, hindi niya pa rin sinukuan. Isang gabi, nakaupo siya sa maliit na apartment na inuupahan niya. Kasama ang 2 pang naghahanga din na maging artista. Halos wala nang laman ang wallet niya. Pagod na pagod si Ethan. Galing siya sa trabaho sa coffee shop. Kinabukasan may audition ulit. Susubok siya at magbabaka sakali. May small gig pa naman siya sa susunod na linggo, kaya may aasahan pa siya. Ano, natanggap ka ba sa audition? Tanong ng kanyang manager. Umiling siya rito. Hanggang second round lang po. Napabuntong hininga ito at tinapik ang balikat niya. Okay lang yan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Baka hindi ka lang talaga fit sa roles na hinahanap nila. Makalipas ang ilang buwan, napilitan siyang lumipat. Hindi na sapat ang pera niya para sa renta. Kaya nakitira siya sa kondo ng pinsan niya. Gusto mo na bang umuwi sa inyo? Tanong ni Leo. Napangiti siya ng mapait. Ayoko, wala pa akong napapatunayan. Ayokong sabihin ng parents ko na nagkamali ako. Gusto kong panindigan ang desisyon ko na magiging artista ako. Lumipas pang ilang buwan, mas dumalas ang pagod at mga kabiguan sa buhay ni Ethan. At tuwing pinakamahirap ang pakiramdam niya, may isa siyang ginagawa. Pumupunta siya sa mall shows ni Sabrina. Isa yon sa mga bagay na hindi nagbabago. Kapag may libreng event, gasting, fun gathering, nandun pa rin si Ethan. Uy, Ethan! Napangiti siya nang makita si Weng. Kanina pa kayo, press? 2 oras na, hindi pa dumarating? Sagot naman ito. Inilabas niya ang mga banner na dala niya. Binigyan niya rin ang iba. Sariling gawa niya yon para kay Sabrina. Mamaya ay magpapa-autograph siya. Kumusta ang acting career? Balita ko, pinapasok mo ang pag-aartista. Napakamot siya sa ulo. Buhay pa naman. Naghihingalo nga lang. Ang dami pala talagang kompetisyon sa industriya. Tumawa si Weng. Okay lang yan. Kapag sumikat ka, huwag ka mag-alala. Sosuportahan ka rin namin. Maya-maya'y nagsimula ang programa. Lumabas na si Sabrina. Nag-ingay ang mga nanonood sa mall. Napangiti si Ethan. Hindi man siya nito kilala. Hindi man siya nito mapansin o maalala kapag may fan meeting. Masayang masaya pa rin siya. Paano kaya kung isang araw ay makatrabaho niya ito? Paano kaya kung magkasama sila sa isang eksena? Paano kaya kung magkaroon siya ng pagkakataon na makilala ito ng mas personal? Hanggang sa pagkatapos ng halos 2 taon ng pakikipagsapalaran, sa wakas ay nabigyan siya ng maliit na supporting role. Seryoso po ba kayo? Natanggap ako? Hindi niya makapaniwalang tanong. Oo, medyo malaki-laki na itong role na to kahit supporting lang. Masayang sabi ng kanyang manager. Napangiti na lang siya. Nang isend sa kanyang script, agad siyang nagpa-print. Habang hawak niyang script, ilang segundo siyang hindi makagalaw. Natanggap ako, mahina niyang sabi sa sarili. May mga lines na ako. Puno ng saya ang puso niya habang inaaral ang script. Ilang sandali pa ay nanlaki ang mga mata niya. Sabrina Valdez, siya ang bida sa palabas na to. Totoo ba to?
Hindi niya mapigilan ng ngumiti. Pagkatapos ng napakaraming taon, makakasama niya ito sa iisang proyekto. Kahit maliit lang ang kanyang role, kahit halos hindi siya mapansin, parte pa rin siya ng iisang teleserye na kasama ito. Napahawak siya sa ulo. Yes, kasama ko siya. Kasama ko si Sabrina sa cast. Kinabukasan, maaga siyang dumating sa location ng lock-in taping. Halos hindi siya nakatulog. Paulit-ulit siyang nag-iisip buong gabi. Ethan! Tawag sa kanya ng assistant director. Ikaw si Ethan Reyes, di ba? Opo. Pagdating sa set, agad niyang naramdaman ang pagkakaiba ng estadyo niya sa ibang artista. Ang mga bida ay may sariling tent, may sariling area at mga staff. Samantalang siya, nasa monoblock chair sa gilid. Walang tent at naghanap na lang ng sariling space. Siya ang nagsikap na ayusan ang kanyang sarili. Ngunit wala siyang pakialam. Sa totoo lang, masaya na siya kasi naroon si Sabrina. May nag-abot sa kanya ng pack lunch. Etong pagkain mo, naaral mo na bang script mo? Tumango siya kaagad. Opo. Sige, mamaya ka pa. Standby ka muna dyan. Tumango agad si Ethan. Opo. Bandang 10:00 ng umaga, nang magkaroon ng kaunting galaw sa paligid. May mga staff na nagmamadali, nag-aayos, may mga lumalapit sa entrance kasi dumating na si Sabrina. Good morning po, narinig niyang bati ni Sabrina sa mga staff. Good morning ma'am, napangiti si Sabrina. Kumain na po kayo? May pa-food stall po mamaya ang fans ko. Kain po kayo rin mamaya ha? Sige ma'am. Tahimik lang siyang nakatingin mula sa malayo. At habang pinagmamasdan yon, unti-unting nabasag ang mga nababasa niyang chismis sa internet. Maraming nagsasabing suplada raw ito. Mayabang, maarte, mahirap lapitan. Pero wala siyang nakikitang ganoon. Sa halip, isa itong taong marunong ngumiti, marunong magpasalamat at gumalang. Hindi lang sa direktor, producer, kundi ultimo sa simpleng tagalinis ng mga basura. At mas lalo yung nagpahanga kay Ethan. Hindi pa rin talaga siya nagbabago. Ang ganda at bait pa rin ni Sabrina. May cameraman o wala. Lumipas ang ilang araw at mga linggo. Madalang silang magka-eksena o mag-usap. Pero sapat na ang mga simpleng pagkakataong yon para manatili sa isip niya. Isang araw, habang naghihintay ng queue, nagkasalubong sila sa hallway ng resort kung saan sila nakalock in. Ngumiti si Sabrina sa kanya. Hi! Parang nakalimutan niyang magsalita. Hi po. Napangiti ito. Ikaw yung isa sa mga kaeksena namin kanina, hindi ba? Bago ka ba rito? Tumango siya kaagad. Oo. First appearance sa teleserye na may lines at medyo may halagang role. Napatawa ito ng mahina. Wow, congratulations! Ganyan talaga kapag nagsisimula. Ako, nung bata pa ako nagsimula, kaya siguro swerte sa akin at kilala na ako ng mga tao. Ikaw, darating din ang panahon na magkakaroon ka ng spotlight. Napakamot siya sa ulo. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi siya makapaniwalang kinakausap siya ni Sabrina ng ganoon kahaba. At pagkatapos ng ilang minutong usapan, nagpaalam na rin ito. Good luck! Hindi niya napigilan ang pagngiti. Thank you! Pagkalayo ni Sabrina, napaupo siya sa pinakamalapit na upuan. Parang nanghina ang tuhod niya. Yung puso ko, ayaw kumalma. Ang ganda-ganda talaga at ang lambing pa ng boses. Sinong hindi mahuhulog sa kanya? Lumipas pa ang mga buwan, unti-unti na rin siyang nasasanay sa set. Nagkakaroon ng kaunting kaibigan. Nagiging mas komportable at mas nakakagalaw na siya. Isang gabi, matapos ang mahabang taping, tahimik na ang set. Karamihan ay nagpapahinga na. Ang iba naman ay kumakain sa catering area na mula sa fans ng ibang artista. Nakaupo si Ethan mag-isa habang umiinom ng tubig. Kain na, Ethan! Sigaw ng isang staff. Mahinang tumawa si Ethan. Tapos na, ang laki na nga ng tiyan. Habang nakatingin siya sa malayo, may dumaan at nang lingunin niya si Sabrina yon. Hindi niya agad inalis ang tingin. At sa hindi inaasahan, napatingin din ito sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tumigil ito sa paglalakad at parang may naalala. Wait! Napakurap si Ethan. Bakit? Nung una pa lang, pamilyar ka na talaga sa akin eh. Lagi kitang nakikita.
Pinagmasdan siya nito, kaya hindi napigilan ni Ethan ang pamumula. Sabrina! Nanlaki ang mga mata nito at napangiti. Oh, I remember. Ikaw yon. Isa ka sa mga fans ko, hindi ba? Palagi kitang nakikita sa mga fan meeting at mall shows ko. Pakiramdam niya, tumigil ang mundo niya. Hindi siya nakahinga ng maayos. Hindi siya makapaniwala na naaalala siya ni Sabrina sa paraang yon. Oo. Ako nga yun, Sabrina. Napatawa ito. Sabi na nga ba, hindi ko lang maalala ang pangalan mo pero ikaw yung laging nasa harapan, yung palaging kasama ni Ate Weng. Tama ba ako? Napakagatlabi si Ethan. Hindi na talaga mapigilan ang pag-init ng pisngi. Parang gano'n na nga. Yung laging may hawak na blue banner at may picture mo nung bata ka. Napailing si Sabrina at labis ang ngiti. Wow! Hindi ako makapaniwala. Artista ka na rin ngayon? Parang gusto niyang matawa. Pero hindi kasing sikat katulad mo. Pero hindi ko akalaing maalala mo ko. Marami kang fans kaya imposibleng maalala lahat. Tumango si Sabrina. Tama, hindi nga ako magaling makaalala ng tao. Pero ikaw kasi consistent. Lagi kang nandyan kaya somehow naging pamilyar na ako sa mukha mo. Parang lumulutang si Ethan sa sobrang saya. Nang matapos ang usapan nila at magpaalam si Sabrina, matagal na nanatili si Ethan sa kinatatayuan niya. Tinakpan niya ang bibig dahil muntik na siyang mapasigaw. Naalala niya ako, sabi niya at napapatalon pa ng kaunti. Naalala ko ni Sabrina. Ang saya-saya. Parang pwede na ako mamatay ngayon. Maagang nagising si Ethan dahil sa sunod-sunod na notification ng cellphone niya isang araw. Naka-lock-in taping siya ng bagong teleseryeng natanggap ulit siyang cast. Pagod ang katawan niya mula sa taping na natapos madaling araw, kaya irritable siyang dinampot ang cellphone. Ngunit nang mabasa niya ang unang headline, agad siyang napaupo sa kama. Parang nawala ang antok niya. Sikat na aktres na si Sabrina Valdez, buntis. Blind item, umani ng matinding usap-usapan. Usap-usapan ngayon sa social media at iba't ibang entertainment circles ang kumakalat na blind item tungkol sa isang sikat na aktres na umano'y nagdadalang tao. Bagamat walang direktang pangalan na binanggit sa orihinal na ulat, mabilis na itinuro ng netizen si Sabrina Valdez bilang tinutukoy sa blind item dahil sa ilang detalye na umano'y tumutugma sa kanyang sitwasyon. Ayon sa kumakalat na impormasyon, ilang linggo nang hindi nagpapakita sa mga pampublikong event ang naturang aktres. Napansin din ng ilang tagahanga na mas madalang na ang kanyang mga social media updates at karamihan sa kanyang mga bagong larawan ay kuha mula dibdib pataas lamang. Mas lalo pang lumakas ang mga haka-haka nang sabihin sa blind item na ang ama ng dinadala umano ng aktres ay isang non-showbiz na lalaki na matagal ng bahagi ng kanyang pribadong buhay. Ayon sa source, matagal nang magkarelasyon ng dalawa, ngunit pinili nilang ilayo sa publiko ang kanilang relasyon. Hanggang sa ngayon, nananatiling tahimik si Sabrina at ang kanyang kampo tungkol sa issue. Wala rin silang inilalabas na opisyal na pahayag upang kumpirmahin o pabulaanan ang mga balita. Dahil dito, nahati ang opinyon ng publiko. May mga tagahanga na nagpapahayag ng suporta at nagsasabing pribadong usapin ito ng aktres. Ngunit mayroon ding ilan na nagpapahayag ng pagkadismaya at patuloy na naghahanap ng kumpirmasyon mula sa kanya. Samantala, patuloy na sinusubaybayan ng entertainment media ang mga susunod na kaganapan. Marami ang naghihintay kung magsasalita ba si Sabrina tungkol sa kumakalat na balita o mananatili siyang tahimik sa gitna ng lumalakas na espekulasyon. Sa ngayon, nananatiling haka-haka ang lahat habang wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa aktres. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang pangalan ni Sabrina Valdez ang sentro ng pinakamainit na usapin sa mundo ng showbiz sa kasalukuyan. Napakurap siya. Buntis? Hindi to totoo. Wala namang boyfriend si Sabrina. Pero paano ba siya nakakasigurado? Hindi lahat ng artista inilalabas ang katotohanan sa publiko. Nagbasa siya ng ilang comments. Kadiri, ayoko na sa kanya.
Nadismaya ako. Hindi ba may ongoing series pa siya? Wala na siyang career. Kung totoo man nabuntis siya, nagsinungaling na nga siya sa fans niya na wala siyang boyfriend. Isa-isang bumungad ang mga yon sa screen. At habang nagbabasa si Ethan, lalo siyang napapakunot noo. Parang hindi siya makapaniwala. Kahapon lang, halos sambahin ng mga tao si Sabrina. Ngayon, parang handa na ang mga itong lunurin ito sa galit. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Maya-maya'y tumunog ang group chat ng fan group. At doon nagsimula ang mas masakit na katotohanan. Nagbasa siya ng nagbasa ng mga pinag-uusapan ng members. Dati ko pa alam na may attitude siya at sinungaling. Disappointed ako. Hindi ko na siya susuportahan. Sayang ang career niya. Wala na yan. Sabi ni Jana. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Ilan sa mga yon ay galing pa sa mga tao na taon-taon niyang nakakasama sa mall shows. Mga taong umiiyak kapag nakikita si Sabrina. Gumagastos para suportahan ito. Ngayon, ang mga ito rin ang unang bumibitaw at may ilan pang mas malala na manghusga. Hindi niya kinaya kaya nag-reply na siya. Wala na siyang pakialam kahit artista rin siya na pausbong pa lamang ang career. Grabe naman kayo. Akala ko ba mga fan kayo? Lahat kayo parang alam ang buong kwento. Hindi natin alam ang nangyari. Ano naman kung buntis na siya? Tayo ang kailangan niya ngayon pero hinuhusgahan niyo kaagad. Umawat si Weng sa chat. Sa halip na makipagtalo, pinatay niya na lamang ang cellphone. Naiinis siya sa mga fans ni Sabrina na mas nauna pang manghusga. Pagod siyang sumandal sa headboard. Masakit ang dibdib niya. Nalulungkot si Ethan na nangyayari yon. Dahil sa dami ng taong nagsasabing mahal ng mga ito si Sabrina, napakadali para sa karamihan na iwan ito. Totoo bang may tinatago kang boyfriend at buntis ka ngayon? Napapikit na lang si Ethan. Dinadama ang pakiramdam na tila'y napagtaksilan. Hindi mapakali si Ethan buong araw. Nasa set na siya, nakaharap sa script at naghihintay ng cue. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi siya makapag-focus ng maayos. Paulit-ulit siyang napapatingin sa cellphone. Paulit-ulit siyang nagbabasa ng balita tungkol kay Sabrina. Ready ka na, Ethan? Tanong ng assistant director. Napakurap siya. Po, ikaw na sa eksena. Tumayo siya kaagad. Opo. Ngunit halata sa kilos niyang wala siya sa sarili. Napailing ang assistant director. Problema mo? Okay ka lang ba? Napilitan ngumiti si Ethan. Opo, ayos lang. Hindi lang po nakatulog ng maayos. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang lumabas ang iba't ibang ulat. May mga endorsement raw na umatras, mga campaign at project na hindi na tinuloy. At higit sa lahat, may mga usapang kailangang magbayad si Sabrina ng malaking halaga dahil sa mga kontratang naapektuhan. Nang mabasa yon ni Ethan, napabuntong hininga siya. Ano na kayong nararamdaman ni Sabrina ngayon? Sana okay lang siya. Hindi niya lubos maisip kung gaano kabigat yon. Parang sabay-sabay na dumarating sa buhay ni Sabrina. Isang gabi, habang nasa kondo sila ni Leo, nakita niya ang mga bagong larawan na kumakalat sa online. Tingnan mo, may bagong kumakalat na mga larawan. Si Sabrina, kasama yung non-showbiz boyfriend niya. Sambit ni Leo. Mata man niyang tiningnan. Mukhang ordinaryong lalaki. Pangit. Anong nagustuhan niya dyan? Natawa naman si Leo. Selos ba yung tono mo na yan? Akala ko ba crush mo lang si Sabrina? Nag-artista ako kasi nagbapakasakali ako mapalapit kay Sabrina. Pag-amin ni Ethan. Hindi makapaniwala si Leo. Sira ka. Totoo ba? Nung wala pa ang issue, sobrang sikat niyan. Anong gagawin ko? Sa kanya ako tinamaan. Nung high school, hirap akong magkaroon ng girlfriend kasi siyang standard ko. Kung hindi siya, wag na lang. Sabi pa ni Ethan. Malala ka na, boy. Buti, hindi ka naging stalker. Obsession na yan eh. Hindi na siya nakaimik. Obsession ba yon? Alam niyang hindi. Kasi kung ganun, kahit masama, gagawin niya para lang mapalapit dito. Pero hindi naman yon ang nangyayari. Namomotivate siyang galingan kasi alam niyang nasa tuktok na si Sabrina. Kung nahuhumaling man siya, makakabuti pa rin yon sa kanya. Ginusto niya rin naman ang pag-arte. Sira ulo nga siguro siya. Pero yun talaga ang main reason kung bakit siya nag-artista.
Gusto niyang mapantayan si Sabrina para magkaroon ng pagkakataon. Kaya kahit nahihirapan at parang sobrang layo pa, talagang sinusubukan niya pa rin. Tignan mong mukha mo, parang iniwan ka. Natatawang sabi ni Leo. Napairap naman siya. Tigilan mo nga ako. Nasasaktan lang ako kasi akala ko wala talaga siyang boyfriend. Fan ka lang, hindi mo siya girlfriend. Wala siyang obligasyon ipaalam ang buhay niya sa'yo. Napayuko si Ethan dahil tama ito. Nang gabing yun, hindi siya makatulog. Nasaktan siya. Pakiramdam niya may nabasag na isang pangarap na matagal niyang binuo. Alam niyang imposible. Katawa-tawa. Pero daig niya pa ang napagtaksilan. Ilang araw pagkatapos nun, sumalang sa isang interview si Sabrina. Nasa dressing room si Ethan nang mapanood niya yon. At habang nagsasalita si Sabrina sa screen, ramdam ni Ethan ang pagod nito, lungkot at bigat. Inamin nito ang lahat. Nagsimulang magsalita ang interviewer. Sabrina, ilang araw nang ikaw ang sentro ng usapan sa showbiz. Maraming balita, maraming haka-haka, at maraming opinyon ang lumabas tungkol sa'yo. Ngayon na nandito ka na, ano ang gusto mong sabihin sa mga taong naghihintay ng paliwanag mula sa'yo? Ano ang nararamdaman mo sa gitna ng lahat ng ito? At bakit mo napiling magsalita ngayon? Napabuntong hininga si Sabrina. Alam kong marami nang nasabi ang mga tao tungkol sa akin bago pa ako magkaroon ng pagkakataong magsalita. May mga nasaktan, nagalit at nadismaya sa mga balitang lumabas. Kaya nararamdaman kong responsibilidad kong magsabi ng totoo sa halip na magtago. Hindi naging madali ang desisyong ito para sa akin, pero naniniwala akong mas mabuti pa rin manggaling mismo sa akin ang katotohanan. Napayuko si Sabrina. Bahagyang napaluha. Totoo ang balita. Buntis ako. Nanikip ang dibdib ni Ethan. Gayunpaman, sinikap niya pa rin na makinig. Hindi planado ang pagbubuntis ko, patuloy ni Sabrina. I'm still 21. Marami pang pwedeng mangyari sa career ko. Katulad ng iba ay nanghihinayang din ako. But I am now pregnant at kailangan kong maging honest para sa sarili ko. Tumango ang interviewer. Nang lumabas ang balitang to, napakaraming reaksyon ang agad nating nakita sa online. May mga taong nagbigay ng suporta ngunit meron ding matinding batikos. Bilang isang public figure, paano mo hinarap ang mga komentong yon? Pinunasan ni Sabrina ang mga luha. Hindi ko sasabihing madali yon dahil hindi talaga madali. May mga gabing umiiyak ako dahil tao rin naman ako at nasasaktan din ako sa mga nababasa ko. May mga pagkakataon na natakot ako sa magiging epekto nito sa career ko at sa buhay ko. Pero habang tumatagal, mas naging malinaw sa akin kung anong pinakamahalaga at yun ay ang anak ko. I need to protect myself kasi ako ang aasahan ng baby ko. Matamang tiningnan ni Ethan ang mukha ni Sabrina. Kahit umiiyak ito, parang ang ganda pa rin. Sobrang blooming, siguro dahil buntis ito. Nagpatuloy ang interviewer. Isa sa mga pinakamalaking tanong ng publiko ay tungkol sa ama ng iyong dinadala. Marami ang naghahanap ng sagot at marami ring iba't ibang pangalan ang lumalabas sa social media. Handa ka bang magsalita tungkol sa kanya? Sino ba talaga siya? At bakit hanggang ngayon hindi pa siya nakikilala ng publiko? Pinilit ni Sabrina na kumalma. Mabuting tao ang boyfriend ko. Hindi siya bahagi ng showbiz at matagal na naming piniling ilayo sa publiko ang aming relasyon. Iginagalang ko ang privacy niya dahil yon ang napagkasunduan namin mula pa noong una. Hindi ko itatangging bahagi ng trabaho ko as celebrity ang public image. Pero hindi yon ang pangunahing dahilan. Sa totoo lang, gusto lang naming magkaroon ng normal na bahagi ng buhay na hindi laging nasa harap ng kamera. Gusto naming protektahan ang relasyon namin hanggat maaari. Huminga ng malalim si Ethan. Nasasaktan ang puso niya. Tama naman si Leo. Hindi niya girlfriend si Sabrina. Gayunpaman, nasasaktan pa rin siya dahil nagkaroon siya ng pagtingin. Kahit kaunti, akala niya'y naabot niya na ito. Pero mukhang naputol na agad. Muling nagsalita ang interviewer.
Maraming supporters mo ang nagsasabing nasaktan sila dahil pakiramdam nila ay hindi ka naging tapat. Ano ang gusto mong sabihin sa mga tagahanga mo na nadismaya? Sa mga taong matagal na sumusuporta sa'yo at ngayon pakiramdam ay nabigo mo sila. Ano ang mensahe mo para sa kanila? Tumingin si Sabrina sa kamera. Pakiramdam ni Ethan ay siya ang tinitingnan nito. Una sa lahat, humihingi ako ng tawad sa mga taong nasaktan at nadismaya. Hindi ko kailanman intensyong lokohin o pagsinungalingan ang sinuman. Naintindihan ko kung bakit may mga taong galit o nalulungkot sa nangyari. Pero sana'y makita rin nila na tao lang din ako, nagkakamali, natatakot, at sinusubukang gawin ang pinakamabuti para sa aking sarili at sa anak ko. Kinagabihan, naglabas din si Sabrina ng mahabang pahayag sa social media. Sa lahat ng sumuporta, naniwala, nagmahal at sumubaybay sa akin sa loob ng maraming taon. Gusto ko munang magpasalamat sa oras na ibinigay ninyo para pakinggan ang panig ko ngayong araw. Alam kong marami sa inyo ang nasaktan, nagulat, nalito at nadismaya sa mga balitang lumabas tungkol sa akin nitong mga nakaraang araw. Naiintindihan ko ang mga reaksyong yon bilang isang public figure. Alam kong bahagi ng trabaho ko ang maging bukas sa publiko at tanggapin ang mga opinyon ng mga taong sumusuporta sa akin. Oo, buntis ako at natakot akong sabihin ito. Natakot ako sa magiging reaksyon ng mga tao, ng mga maaaring mawala sa akin. Natakot ako sa epekto nito sa career na ilang taon kong pinaghirapan. Sa nakalipas na mga buwan, marami akong gabi na umiiyak. Marami akong gabing hindi makatulog dahil sa pag-aalala sa kinabukasan ko. Marami akong sandaling gusto kong magtago at lumayo sa lahat. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagiging malinaw sa akin na hindi pagkakamali ang anak ko. Biyaya siya sa akin. At bilang ina, responsibilidad kong piliin siya araw-araw kahit gaano kahirap ang mga hamon na haharapin ko. Humihingi ako ng tawad sa mga taong nadismaya sa akin. Pero umaasa rin akong darating ang araw na makita ninyo ko hindi lamang bilang isang artista, kundi bilang isang tao. Isang taong nagkakamali, natatakot at natututo. Paulit-ulit yung binasa ni Ethan hanggang sa hindi niya namalayan, lumalabo na ang kanyang paningin. Napapikit siya at sa kanya napagtanto, umiiyak na pala siya. Bakit ba nangyayari to? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Tama nga sila. Hibang ako sa kanya. Hindi niya alam kung bakit siya umiiyak. Hindi naman siya iniwan, niloko. Hindi naman siya kasama sa kwento. Isa lamang siyang fan. Maliit na artista sa parehong proyekto nito noon. Ngunit hindi maikakaila ang sakit at ayaw niya ring magsinungaling sa sarili. Oo, nagsiselos ako. Oo, nalulungkot ako. Oo, nadismaya siya. At oo, pakiramdam ko, niloko ako ng girlfriend ko. Kahit alam niyang wala siyang karapatang maramdaman yon, napaiyak pa rin siya. Parang ewan talaga. Bakit pa kasi ako naging fanboy ni Sabrina? Makalipas ang ilang linggo, unti-unti niyang tinanggap ang lahat. May sariling buhay si Sabrina, mga desisyon at kaligayahan. Hindi umiikot ang mundo nito sa mga tagahanga. Hindi rin umiikot ang mundo nito sa kanya. Kinabukasan, ibinuhos niya ang sarili sa trabaho. Nag-focus lang siya sa pag-arte. Nandoon na siya, kaya paninindigan niya na. Ano ang balak mo dyan sa pag-aartista mo? Tanong ng kanyang ama nang magbakasyon siya sa mga ito. Ipagpapatuloy pa rin po, Papa. Sagot ni Ethan. Lumalabas na naman po ako sa TV. Nakita niyo naman po, di ba? Nanonood po kayo. Kasama po ako sa isang teleserye. Kaibigan po ako ng kontrabida. Napailing ang mama niya. Pero yun lang, Ethan. Hindi rin kalakihan ang kinikita mo. At saka, hindi naman masyadong kilala. Mas maigi pang sukuan mo na lang yan. Mag-aral ka dahil mas magiging successful ka roon. Walang kasiguraduhan ang pag-aartista. Ethan, kahit ang mga artista, nagsisik din ng education para sa sarili nila. Kasi alam nilang balang araw, mawawala rin ang spotlight sa kanila. Kaya mag-isip ka ng mabuti. Nag-iisip naman si Ethan. Bata pa siya at inaamin niya sa sarili na naging padalos-dalos siya sa mga naging desisyon niya. Kasi sino ba namang tao ang mag-aartista dahil ang artista ang babaeng hinahangaan? Siya lang yon.
Maswerte na lang talaga siya na hindi gaanong mahigpit ang kanyang mga magulang. Subalit ngayong wala na si Sabrina, parang nauubusan siya ng motivation. Hindi niya alam kung may saysay pa ba para magpatuloy. Kaya lang, hindi niya rin kasi talaga alam ang gusto niya. Bastang alam niya, mahal niya ang kahit anong tungkol sa pag-arte. Bata pa lang, yun ang gusto niyang gawin, ang umarte at mag-perform sa harap ng maraming tao. Bigyan niyo po ako ng isang taon pa, Papa. Kapag wala pa rin nangyari sa pag-aartista ko, babalik po ako rito at mag-aaral na. Mataman na sambit ni Ethan. Tumikhim ang kanyang ama. Hindi. Magsimula ka na ngayon. Masyado ka nang napag-iiwanan. Mag-enroll ka sa gusto mong kurso ngayon at papayagan ka naming maging abala dyan sa pag-aartista mo. Kapag isang taon at wala pang nangyari, mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Wala siyang nagawa kundi tumango na lamang. May punto naman ang mga magulang ni Ethan. Hindi naman gagawa ang mga ito ng mga desisyon na hindi makakabuti para sa kanya. Bumalik siya sa Maynila para sa trabaho. Nag-enroll na rin siya sa college at multimedia arts ang kinuha niya. Para kahit papaano, malapit pa rin sa hilig ni Ethan. Kaya habang sumasideline sa mga palabas bilang artista, nag-aaral din talaga siya. Isang araw ay may mabigat siyang eksena. Crying scene yun. Isang eksenang nawalan ng mahal sa buhay ang karakter niya. Habang nag-i-internalize ay bigla niyang naalala si Sabrina. Wala na siyang balita rito. Pero kapag naaalala niya pa rin ang nangyari, napapaiyak na lang talaga siya. Buntis na ito at marahil ay pinakasalan na ng nakabuntis dito. Samantalang si Ethan, hindi makamove on sa love story na hindi naman nangyari. Action! Sigaw ng direktor. Parang bumuhos ang lahat ng emosyon at sakit na nararamdaman ni Ethan sa eksenang yon. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang pag-iyak niya. Alam lamang niya na totoo yon at galing sa puso niya ang lahat ng sinasabi niya. Cut! Umawang ang bibig ng direktor at napahalakhak. Ang galing mo! Ang galing! Ang ganda ng rehistro mo sa camera! Napatingin siya sa direktor. Po? Napatitig ito sa kanya, pati ang ibang staff at ibang artista. Tumawa ang direktor. Good job, Ethan! Ang galing mong umarte. Ipagpatuloy mo lang yan at tiyak akong sisikat ka. Sayang ang potensyal mo. Sana ma-discover ka pa. Bahagyang gumaan ang kalooban niya. Maraming salamat po, Direk. Lumipas ang mga buwan, nagpatuloy ang trabaho at pag-aaral niya. Nagpatuloy ang buhay. Natabunan na ng mga bagong issue, bagong artista, at mga bagong kontrobersya si Sabrina. Mabilis magpalit ng interes ang publiko. Pero hindi inaasahan ni Ethan na may magandang paparating sa kanya. Isang umaga, nagising siya dahil sa walang tigil na pagtunog ng cellphone. Napakunot ang noo niya. Ano na naman yun? Bakit bang daming tumatawag? Nagpapahinga yung tao eh. Dinampot niya ang cellphone at agad siyang natigilan. Ano to? Nanlaki ang mga mata niya. Napaupo si Ethan sa kama. Agad niyang sinagot ang tawag ng manager. Hello? Halos pasigaw ang boses ng manager sa kabilang linya. Gising ka na ba? Trending ka! Napakurap siya. Ano? Bakit? Wala naman akong skandal. Hindi yon. Bilisan mo. Trending ka. Tingnan mo ang social media mo. Napatingin siya sa screen. Nakita niyang libo-libong notifications. Followers, mga clips ng eksena niya, video edits, reaksyon at papuri mula sa mga netizens. Anong nangyayari? Tanong niya. Bakit ako trending? Napatawa ang kanyang manager. Finally, napansin ka na nila. Sabi na tama ako. Unang kita ko palang sa'yo sa school ninyo. Alam kong may star factor ka. Hindi agad nakasagot si Ethan. Parang hindi pa rin gumagana ng maayos ang utak niya. May 3 producer nang naghahanap sa'yo. Excited na sambit ng manager. Napahawak siya sa noo. Parang nananaginip siya. Napatingin siya sa kanyang mga librong pinag-aaralan niya lang kagabi. May 4 na bagong audition. Gusto nilang pumunta ka. Kasi request ka ng public. May 2 endorsement na inquiry. Napasinghap siya. Teka lang ha. Tumawa ang kanyang manager.
Ang daming gustong kumuha sa'yo, Ethan. Maraming nagkaroon ng interes sa'yo. Pakiramdam ko, eto nang simula ng pagsikat mo. Umawang ang bibig ni Ethan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng napakaraming taon ng kahibangan niya, ng napakaraming pagtanggi, biglang nagbago ang lahat. Dahil sa sunod-sunod na pagbabago sa kanyang career, kinausap ng manager niya ang kanyang mga magulang. Ayaw ko sanang tumigil siya sa pag-aaral. Trending siya ngayon, pero lilipas din naman, hindi ba? Medyo duda pang sabi ng papa ni Ethan. Sumagot naman agad ang kanyang manager. Kaya nga po, papasikatin. Sayang po kasi ang potential nitong anak ninyo. Magaling po talaga siyang artista. Marami siyang maa-achieve na mas higit pa. Habang trending at gusto siya ng mga tao, mas magandang magamit po natin yon. Matamang tiningnan ni Ethan ang kanyang ama. Papa, hayaan niyo po sana ako rito. Gusto ko pong i-grab ang opportunity na to. Ito po talagang gusto ko. Kapag nagkaroon po ako ng panahon, sisikapin ko pa rin pong matapos ang pag-aaral ko. Hindi ko po kayo bibiguin. Sa ngayon, gusto ko pong maabot ang full potential ko. Matagal-tagal ko rin po itong pinaghirapan, Papa. Hayaan niyo po sana akong gamitin at mapakinabangan ng bunga. Pangako po na nababawi ako sa inyo, Papa. Hinawakan ng mama niya ang kanyang braso. Anak, hindi kami naghihintay na bumawi ka sa mga nagawa namin sa'yo. Ang gusto lang namin assurance na magiging successful ka katulad ng mga kapatid mo. Napabuntong hininga ang papa niya at matamang tumingin sa kanya. Sige, bahala ka na sa buhay mo. Matanda ka na. Basta siguraduhin mo na magiging maayos ang buhay mo, Ethan. Napangiti siya sa mga ito. Maraming salamat po. Mabilis lumipas ang mga buwan. Maraming tao ang nagkaroon ng interes sa kanya. Nagkaroon din siya ng solid fans at supporters. Nang makita niya si Ate Weng, sobrang saya ng kanyang puso. Ate Weng, mahigpit niya itong niyakap. Ano ginagawa mo rito? Mahina itong tumawa. Magiging fan mo? Wala na kasi sa industry si Sabrina. Wala na kaming balita sa kanya. Kaya ang fans club natin, umalis na rin talaga yung iba. Kilala kita. Tsaka alam ko kung gaano ka kabait. Kaya asahan mo, susuportahan kita. Mahina siyang tumawa at niyakap itong muli. Thanks, Ate Weng. Masaya siya na may mga pamilyar siyang mukha na nakita. Pakiramdam niya, sumikat man siya, siya pa rin ang dating Ethan na fan lang dati ni Sabrina. Isang gabi matapos ang taping, nakaupo si Ethan sa loob ng van habang pauwi. Pagod ang katawan niya, masakit ang likod at gusto na lamang niyang matulog. Ngunit habang nag-i-scroll sa social media, napansin niyang muli na namang walang bagong balita tungkol kay Sabrina. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung bakit hinahanap-hanap niya pa rin. Hindi rin naman niya inaasahang babalik ito kaagad. Nag-stalk ka na naman, sambit ni Leo sa kanya. Napalingon siya sa kanyang pinsan. Hindi Sinungaling. Alam mo, artista ka na. Hayaan mo na yung si Sabrina. Baka kasal na yun sa nakabunti sa kanya. Masaya na sa pamilya niya. Alam mo ang kulang sa'yo, girlfriend. Hindi ka nagkakaroon ng girlfriend. Hindi ka kailanman nanligaw, kaya yan. Kala mo, standard mo yung si Sabrina sa mga babae. Try mo kayang mag-girlfriend. Sumisikat na ako. Sabi ng manager ko, hindi raw ideal na magkaroon ako ng girlfriend ngayon. Tumawa naman si Leo. Di ilihim mo. Kahit secret girlfriend lang. Maraming gumagawa ng ganyan. Hindi porke focus ka dyan sa career mo. Hindi mo nahahayaan ang sarili mo na magka-love life. Feel ko kasi, yun lang talaga ang kulang sa'yo. Masyado kang fan ng isang artistang babae noon. Ibang ka na. Na-disappoint ka tuloy. Katulad ng payo ng kanyang pinsan, nagkaroon nga siya ng girlfriend. Si Atasha na nakasama niya sa isang teleserye. Nagpakita rin naman kasi ito ng motibo na type siya, kaya niligawan niya na lang din. Hindi ito masyadong sikat pero mas okay ngayon. Kalaunan, sinagot na rin naman ito si Ethan. Naging maayos ang lahat sa simula. Pareho silang artista, pareho silang may mga manager na ayaw silang magkaroon ng public relationship. Kaya sa likod ng mga kamera lamang sila nagiging normal na magkasintahan. Minsan ay sabay silang kumakain sa maliliit na restaurant na hindi masyadong dinadayo. Minsan naman, nakikita sila sa condominium ni Atasha.
May mga pagkakataon din na sa loob lamang sila ng sasakyan habang nag-uusap ng ilang oras. Alam mo, sabi ni Atasha habang nakasandal sa balikat niya. Nakakatawa kasi dati hindi naman kita napapansin. Napangiti si Ethan. Sus, crush mo lang din talaga ako nung panahong yun. Tumawa ito. Excuse me, tahimik ka kaya nun? Akala ko suplado ka. Ayoko sa mga suplado. Ayoko rin naman sa maarte. Pinisil nito ang braso niya. Siyempre, maganda ako kaya mag-iinarte ako. Pero masaya ako na naging tayo. Napangiti si Ethan. Siguro dahil makulit ako. Pareho silang natawa. Habang pinagmamasdan niya ang dalaga, may kung anong init na nararamdaman si Ethan sa dibdib. Naisip niyang tama si Leo. Masyado siyang nag-focus bilang tagahanga ni Sabrina noon. Hindi niya naisip na hindi niya pala ito kayang abutin. Malayong malayo siya rito. Kaya ngayong wala ng Sabrina siyang hinahangaan, mas napagtanto niya na mas masarap palang magmahal. Kaya lang, habang nabibigyan ng atensyon ng publiko si Ethan, mas dumami ang proyekto niya. Dumalas ang endorsements, maraming interview, guesting at taping. Unti-unting nagbabago ang takbo ng kanyang buhay. Sobrang busy niya to the point na hindi na nila magawang magkita ng kanyang girlfriend. Makakapag-chat lang siya sa umaga, tapos babati na lang ng good night sa gabi. Kailan mo ba ako bibigyan ng oras? Nagtatampong tanong ni Atasha sa kabilang linya. Napapikit si Ethan sa pagod. I'm sorry, hindi ko pa alam. Ayoko nang mangako sa'yo kasi nasisira lang. Basta kapag nagkaroon ako ng free time, busy lang talaga ako ngayon. Tuloy-tuloy ang schedule ko. Halos wala na akong pahinga. Napabuntong hininga ang kanyang girlfriend. Sige, pero Ethan, sobrang nagtatampo na talaga ako sa'yo. Pakaramdam ko, wala akong boyfriend. Palagi ka nalang wala. I'm really sorry. Kapag ganun, nagpapadala na lang siya ng regalo sa kondo nito. Malaki na rin kasi ang nakukuha niyang talent fees. Tipid na rin siya at dahil madalas magtampo ang mahal niya, dinadaan niya na lang sa pagiging galante at pagbibigay ng mga regalo. Isang umaga, nasa studio siya para sa isang commercial shoot. Habang inaayos ang buhok niya, lumapit ang kanyang manager. Ethan, may good news. Napatingin siya rito. Ano po yun? May bagong teleserye. Ikaw ang lead. Ginawa talaga yon specifically for you. Bahagya siyang natigilan. Talaga? Lead actor? Tumango ito. Hindi agad nakapagsalita si Ethan. Ilang taon niyang pinangarap yon. Ilang taon siyang extra at supporting role lang ang nakukuha. Ngayon, siya na mismo ang bida. Congratulations! Nakangiting sambit ng kanyang manager. Nakikita nilang may talent ka talaga at gusto ka ng masa, kaya gusto nilang sumugal sa'yo. Napangiti siya ng malaki. Salamat po! Pero kasabay ng saya ay may kaunting kaba. Dahil alam niya na mas magiging busy na naman siya. Mas kaunti na naman ang oras niya para kay Atasha. Pagkatapos nun, halos hindi na siya makahinga sa dami ng schedule. Isang gabi, habang nasa set, tumunog ang kanyang cellphone. Napangiti siya nang makitang tumatawag si Atasha. Agad niyang sinagot kahit inaantok pa. Hello, babe. Ethan, napansin niya agad ang tono nito na parang malamig na. Okay ka lang? Alam kong palagi kang busy pero miss na talaga kita. Bahagyang lumambot ang boses nito. Napapikit si Ethan. Miss na rin niya ito. Pero hindi niya alam kung paano hahatiin ang sarili niya. Miss na rin kita. Kailan tayo magkikita? Tanong nito sa kanya. Napatingin siya sa kanyang schedule. Halos puno at hindi niya alam kung paano isisingit ang kanyang girlfriend. Siguro next week, Atasha. Habang lumilipas ang panahon, mas lumala ang sitwasyon. Hindi naman sila nag-aaway, nagsisigawan, pero parang may unti-unting nabubuong pader sa pagitan nila. At ramdam yon ni Ethan. Tuwing magkasama sila, parang may kulang. Parang may hindi sinasabi ang kanyang girlfriend. Parang may namumuong sama ng loob dito na ayaw sabihin sa kanya. Okay ka lang ba talaga? Bakit parang wala ka sa mood? Tanong ni Ethan dito. Napabuntong hininga si Atasha. Oo, okay lang ako. Hinayaan niya na lang ito. Hanggang isang araw, tuluyan nang lumabas ang isang article online.
Nakita niya ang larawan ni Atasha kasama ang isa nitong leading man. Magkatabi at masayang nag-uusap ang dalawa. Nakatingin ang lalaki rito ng parang may paghanga. Hindi naman masama ang larawan, pero hindi niya maiwasang makaramdam ng selos. Takot na baka habang abala siya sa pangarap niya, unti-unti naman siyang nawawalan ng taong mahal niya. Makalipas ang ilang araw, nagkita rin sila sa wakas. Kumusta? Tanong ni Ethan. Ayos lang, sagot nito na parang walang gana. May gusto kong itanong. Totoo ba yung mga balita tungkol sa inyo ni Simon? Yung leading man doon sa series kung saan ka kasama? Napabuntong hininga si Atasha. Aling balita? Yun? Kaibigan ko lang naman si Simon. Pero sige, aaminin ko, nahuhulog ang feelings ko sa kanya. Bahagyang nasaktan ang damdamin niya roon. Atasha, boyfriend mo ko. Natawa ito ng mapakla. Boyfriend? Ni hindi nga alam ng lahat na boyfriend kita. Isa pa, wala kang oras sa akin. Pakiramdam ko kasi, ang layo mo na. Nung una medyo okay pa. Kaso hindi ko maintindihan ang nararamdaman mo. Bakit ikaw lang ang umaangat sa industriya? Bakit ako hindi? Magaling din naman akong artista. At some point, sobrang nakaka-insecure ng boyfriend ko, mas sikat pa kesa sa akin. Umawang ang bibig ni Ethan. Hindi siya makapaniwalang may ganoong insecurities ang girlfriend niya laban sa kanya. Naghahanga din siya ng magandang career para rito. Pero bakit parang kasalanan pa ni Ethan na patok siya sa masa? Nasikat siya. Napalunok si Ethan. Hindi ko alam na may ganyan ka palang opinion. Ang akin lang intindihin mo. Ginagawa ko to para sa future. Kaya ako busy kasi... Alam ko yan, pero paano naman ako? Tinanong mo ba kung kumusta ako nitong mga nakaraang buwan? Tinanong mo ba kung may problema ako? Tinanong mo ba kung masaya pa ba ako? Napayuko si Ethan dahil hindi. Hindi niya nagawa. Nalunod siya sa trabaho, sa pag-abot sa mga pangarap niya. Sa mga oportunidad na pumapasok sa kanyang buhay at sa takot na mawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Matagal silang nag-usap ng araw na yon. Walang sigawan pero paulit-ulit lang sila at nakakapagod na para sa kanila. Mahal pa rin kita, marahang sambit ni Atasha. Napapikit si Ethan. Atasha, umiling ang kanyang girlfriend. Pero parang hindi na tayo masaya. Hindi na maganda kasi wala na akong ibang maramdaman kundi ang pagiging insecure sa'yo. Kaya siguro tama na. Huwag na nating pilitin pa. Mabagal siyang tumango. At sa pagkakataong yon, wala na siyang lakas para pigilan pa. Hinayaan ni Ethan si Atasha na makipaghiwalay na sa kanya. Nagpatuloy ang trabaho, nagpatuloy ang pagtakbo ng career ni Ethan kahit ilang buwan na ang nakalipas mula nang maghiwalay sila ni Atasha. Sa simula, mahirap. May mga gabing napapaisip pa rin siya. Pero katulad ng lahat ng sugat, unti-unti rin yung naghihilom. At kalaunan, dumating ang pinakamalaking proyekto niya bilang leading man. Isang primetime drama. At ang napiling leading lady ay si Bianca Montenegro. Sino ang magiging leading lady ko? Tanong ni Ethan. Si Bianca Montenegro. Nepo baby yan. Anak ng mga artista. Kaya madaling nakapasok sa showbiz. Tumangutango siya habang tinitingnan ng script. Magaling ba raw? Lumapit ang kanyang assistant. Kung ako ang tatanungin, para sa akin, mas may magaling pa sa kanyang umarte. Pakiramdam ko, kaya lang naman siya paborito kasi maraming koneksyon. Ipapare sa'yo kasi marami ka ng fans. Napabuntong hininga siya. Sana maayos ka trabaho. Mas smooth gumalaw sa set kapag maayos ang trabaho. Nagkibit balikat ito. Sana nga. Kaya lang magaling kang umacting, Sir Ethan. Baka alamunin mo na lang siya sa aktingan o hindi kaya ikaw ang magbubuhat ng palabas ninyo. Tinawanan niya na lang yon. Ikaw talaga. Baka naman mag-improve. Mamaya bigyan mo ako ng mga palabas ni Bianca. Papanoorin ko. Nung una niya itong makita sa story conference, wala naman siyang naging opinyon. Maganda, sikat, at mukha namang talented. Yun agad ang napansin niya. Ngunit hindi pa man nagsisimula ang lock-in taping, may kung ano nang bumabagabag sa kanya. Ngumiti si Bianca habang papalapit sa executive producer. Sir, miss na miss ko kayo. Napatawa ang producer. Bianca, ikaw talaga. Sir, dapat po tayo ulit mag-dinner minsan. Tumango ang producer. Oo naman. Nakangiti itong nakikipagkwentuhan.
Napansin ni Ethan kung gaano ito kabait, magalang at mahinhin. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, nakita niyang ibang mukha nito. Habang naglalakad si Bianca sa hallway, may isang staff na aksidenteng nabangga ito. Hindi naman malakas at sinasadya. Pero agad nagbago ang mukha ni Bianca. Ano ba naman? Bulag ka ba? Bakit mo ako binangga? Napaatras ang staff. Sorry po ma'am, pasensya na po. Next time, huwag kang pahara-hara. Staff ka lang naman dito. Tumalikod agad si Bianca. Naiwan namang namumutla ang staff. Napakunot ang noo ni Ethan. Hindi niya alam kung napansin ba yun ng iba. Pero malinaw na malinaw niya yung nakita. At doon nagsimula ang masamang impresyon niya rito. Bakit ganun yun? Parang ang sama ng ugali. Tanong niya sa kanyang assistant. Bumulong ang assistant niya. Sir Ethan, may blind item dati. May actress daw na attitude palagi sa set. Okay yung ugali sa mga matataas, pero sa mas mabababa sa kanya, pangit ang ugali. May ibang artistang hula ang netizen, pero feeling ko si Bianca talaga yun, sir. Marami lang talagang kapit, saka kaibigan niya mga showbiz guro at mga paparazzi. Napailing na lang si Ethan. Sayang, sana ayusin yung ugali niya. Kahit itago niya pa yan, lalabas at lalabas pa rin ang baho niyan yan. Lumipas ang mga linggo, mas nakilala niya si Bianca. At lalo lamang niyang napatunayan ang pangit nitong pag-uugali. Kapag kaharap ang executives, kapag may camera, may mga reporters, fans, sobrang kabaitan ang pinapakita. Pero kapag ordinaryong staff lamang ang kausap ni Bianca, biglang lumalabas ang kamalditahan. Isang araw, nasa set sila. Nagkaroon ng maliit na problema sa costume. Hindi agad nahanap ng stylist ang gustong hikaw ni Bianca. Seryoso ba kayo? Inis na buliyaw ni Bianca. Isang trabaho lang ang ginagawa nyo, hindi nyo pa magawa. Gusto ko ang earrings na yon. Saka akin yon, ang mahal ng bili ko. Ma'am, hinahanap na po namin. Tahimik lamang na pinagmamasdan yon ni Ethan. Habang nagsasalita si Bianca, lalo niyang nakikita kung gaano ito kaiba sa ipinapakita nitong personalidad sa telebisyon. At habang tumatagal, lalo siyang nawawalan ng respeto rito. Pahingi nga ako ng tubig. Nakakainit ng ulo. Biglang sabi ni Ethan. Agad na kumilos ang assistant niya. Gusto niyong lumabas muna ng tent, sir? Tumango siya at sumama rito. Nakaka-stress pakinggan si Bianca. Siya na lang ang naaawa sa assistant nito. Isang gabi matapos ang taping, nasa condominium siya ni Leo. Nanonood lang sila ng basketball habang kumakain ng take-out food. Tumataas lalong ratings niyo sa bagong palabas niyo nung Bianca. Sambit ni Leo. Trending lagi. Ang daming nakakapansin ng chemistry ninyong dalawa. Parang kahit ako, kinikilig na rin. Tumango si Ethan. Yun ba? Arte lang yun. Napatingin si Leo sa kanya. Bakit parang malungkot ka? Ayaw mo ba kay Bianca? Maganda naman Ang tagal mo na rin walang girlfriend pagkatapos ni Atasha. Ayaw mo bang mag-girlfriend ulit? Total, palagi mo naman nakakasama ngayon si Bianca. E di siya na lang. Napailing ulit si Ethan. Maging matandang binata na lang kaysa maging asawa yun. Grabe ang sama ng ugali. Tumawa si Leo. Maganda naman. Malay mo naman, magbago pang ugali kapag naging boyfriend ka. Kasi may mga ganung tao naman, di ba? Nagbabago kapag nai-in-love. Malay mo naman, magkaroon ng character development. Hindi sang-ayon si Ethan sa sinasabi ng kanyang pinsan. Kapag ganun, magiging emotionally dependent lang ang babae sa akin. Ayoko ng ganun. Gusto ko ng healthy relationship. Parang si Bianca ang klase ng babae na kahit mali siya, hindi niya talaga tatanggapin. Hindi naman siya desperado sa love life. Kapag may dumating, okay. Kapag wala muna, okay lang din. Hindi naman siya nagmamadali. Kaya hindi niya naiisip na patulan si Bianca. Mahalaga sa kanya na may substance din ang babae kahit paano. Napailing ulit si Ethan. Hindi niya alam kung bakit gustong-gusto ng lahat na ipares sila ni Bianca. Para sa kanya, sapat na dahilan ng ugali para mawala ng interes sa isang tao, kahit gaano pa ito kaganda. Ilang buwan matapos magsimula ang serye, isang meeting ang ipinatawag ng management. At doon nagsimula ang problema na matagal na niyang kinatatakutan. Nakaupo siya sa conference room kasama ang kanyang manager. Kasama rin si Bianca at ang manager nito. Nasa harap nila ang ilang executives. Ngumiti ang vice president.
Congratulations sa naging series ninyo. Ang taas ng rating at palagi kayong trending. Humihingi pa sila para sa season 2 o bagong project. Kayo pa rin ang leading man at leading lady. Thank you po. Nakangiting sambit ni Bianca. Tumangon naman si Ethan. Salamat po. Salamat din po sa bumuo ng buong series. Kung wala po sila, hindi magiging maganda ang kinalabasan. Napangiti ang Vice President ng Management. So may proposal kami para sa inyong dalawa. Biglang kinabahan si Ethan. May kutob na siya roon. Marami na rin kasing fans na nagdedemand. Ayaw niya sana, pero mukhang naging bukas na ang management doon. Gusto naming gawing official love team sina Ethan at Bianca. Saad ng isang executive. Napalunok si Ethan. Ayaw niya, hindi niya gusto. Tahimik siyang napatingin sa kanyang manager. Ngunit mukhang alam na nito na mahirap tanggihan ang opportunity na yon. Lalo na at masumisikat talaga ang mga love team sa Pilipinas. Gusto ng mga fans ang love team culture. Mapakain ang mga delusions na ang mga partners sa palabas sa totoong buhay ay magkakatuluyan din. Nagpatuloy ang executive. Malakas ang chemistry ninyo. Magandang feedback sa pairing ninyong dalawa. Maraming endorsements ang naghihintay. Kapag pumayag kayo, ipa-prioritize namin kayo. Bibigyan namin kayo ng mas maraming projects. Sana pag-isipan niyong mabuti. Let's grab this opportunity habang kumakagat pa ang pulso ng masa sa inyong dalawa. Habang nagsasalita ang mga ito, pakiramdam ni Ethan, lalong sumisikip ang conference room. Ayaw niya. Ayaw na ayaw niya. Okay lang naman sa kanya ang love team kung makakatulong talaga. Pero bakit si Bianca pa? Pagkatapos ng meeting, agad niyang kinausap ang kanyang manager. Ano yun? Napabuntong hininga ito. Ethan, Ayoko. Alam niyo naman ang ugali ng isang yun. Nakahinga na nga ako ng maluwag nang matapos ang series namin. Tapos ngayon, gusto niyo may kasunod pa. Ayoko na. Bahala kayo dyan. Pinilit pa rin siya ng kanyang manager. Ethan naman, sige na. Makakatulong to sa career mo. Hindi ba't gusto mo na mas malayo pang marating mo sa industriyang to? Subukan lang natin. Please, pagtiisan mo na lang. Sayang kasi talagang chemistry ninyong dalawa. Napapikit siya. Kahit ayaw niya, wala na rin siyang choice kundi tanggapin. Sayang nga naman kasi. Gusto niya rin na mapunta sa tuktok para naman mas mapatunayan ni Ethan sa kanyang mga magulang na kahit ayaw ng mga ito na isa siyang artista, marami namang magagandang nangyayari sa buhay niya. Official na nga silang naging love team ni Bianca. Nagsimula ang mga magazine shoot, guesting, interviews, commercial at fan events. Mas dumami rin ang fans nila. At sa bawat pagkakataon, kailangan nilang magmukhang sweet. Kailangan nilang magmukhang komportable. Kailangan nilang magmukhang may espesyal na koneksyon. At magaling si Bianca ron. Sobrang galing na kahit pamilya niya napapaniwala talaga. Kayo ba ni Bianca? Tanong ng kanyang ina na medyo kinikilig pa. Nakakakilig kayo anak kapag pinapanood ko. Mama, hindi po. Ayaw niyang sabihin sa pamilya niya o sa mga kamag-anak ang totoong ugali ni Bianca. Baka kasi kumalat pa. Madamay pa sa issue ang mga ito. Bukod kay Atasha, wala ka nang naging girlfriend. Sambit ng kanyang kuya. Palagi naman kayong magkasama. Bakit hindi mo nalang ligawan? Kasi hindi ba mostly sa love teams, sila lang din talagang nagkakatuluyan? Hindi ko type. Nasabi niya na lang. Nakipaglaro si Ethan sa mga pamangkin. Ayaw niyang pag-usapan si Bianca. Ayaw na ayaw niyang pinipilit sa kanya. Tumawa naman ang ate niya. Sus, madedevelop ko rin yun kapag tumagal ang love team ninyo. Mukha namang mabait. Natawa na lang din si Ethan. Basta, eto lang ang masasabi ko. Hindi kami magiging kami ni Bianca in real life. Hanggang magkatrabaho at love team lang kami. Yun lang. Kaya lang anak, hindi ka ba nag-aalala? Tanong ng mama niya. Baka tumanda ka dyan sa pagpapalago mo sa career mo. Dapat mag-girlfriend ka rin, Mas gusto ko pa rin na makita ka mag-asawa at magkaroon ng sariling pamilya kaysa maging artista habang buhay. Tumango si Ethan at ngumiti. Oo naman ma, goal ko rin yan. Saka bata pa naman ako, huwag kayong mag-alala. Marami pang mangyayari. Kapag nasa edad 30 na ako, sige, iisipin ko na ang pag-aasawa. Pero isang araw, tuluyan na siyang napuno. Nasa backstage sila noon ni Bianca.
May isang makeup artist na aksidenteng natapunan ng kaunting powder ang damit nito. Napakaliit na bagay. Madali namang linisin. Ngunit parang katapusan na ng mundo kung makapagsalita ito. Malakas ang loob kasi palaging nagpapapirma ng NDA. Ano ba naman? Wala ka bang utak? Bulalas ni Bianca. Nagulat ang makeup artist. Sorry po. Napaka-incompetent. Naiiritang sabi ni Bianca. Nakita ni Ethan ang pamumutla ng makeup artist nito at doon siya tuluyang nainis. Bianca, Ano? pwede ba kitang makausap? Seryoso niyang tanong dito. Pumunta sila sa isang bakanteng sulok ng studio at doon niya tuluyang sinabi ang matagal na niyang kinikimkim. Ano bang problema mo? Napataas ang kilay nito. Excuse me? Ano problema ko? Tumango siya. Oo, baka hindi mo na-realize na ikaw ang problema. Hindi lang ikaw ang naapektuhan dyan sa attitude mo na yan. Official love team tayo. So kapag may masamang karanasan ng mga tao sa'yo, nadadamay ako. Naintindihan mo ba? Kapag may nasasaktan ka, nadadamay ako. Kapag may staff na umiiyak dahil sa ugali mo, nadadamay ako. Kapag nawalan sila ng respeto sa love team natin, nadadamay ako. At kapag bumagsak yun, pareho tayong babagsak. Pwede bang pakiayos ng ugali mo? Oo, may connection ka. Anak ka ng mga batikang artista. Pero lahat tayo rito nagtatrabaho. Lahat tayo pagod. Umawang ang bibig ni Bianca. How dare you? Napairap lang siya at tinalikuran ito. Pwede niyang pagtiisan ng pagiging love team, fan service, sweet interviews. Pero may isang bagay na hindi kailanman mababago. Hindi niya kailanman papangarapin na maging girlfriend si Bianca Montenegro. Nang bumalik ito sa upuan, inirapan din siya. Hindi niya na lamang pinatulan. Kailangan mabawasan ang pagiging entitled nito kung gusto nitong tumagal sa industriya. Pagkatapos ng isa na naman nilang palabas, nakapagbakasyon ulit siya. Sinilip niya ang pinaggawang bahay sa probinsya. Pagkatapos nun, nag-solo travel lang siya papunta sa Maldives. Thank you Lord, tahimik ang buhay. Malayo sa babaeng yun. Ang sakit sa ulo kapag araw-araw kong kasamang isang yun. Malumanay na sambit ni Ethan habang nagsa-sunbath. Nang sumapit ang hapon, namasyal na lang muna siya. Bumili rin ng mga pasalubong para sa pamilya niya. Pero mas marami pa yata siyang nabili para sa mga pamangkin. Ang ganda rito. Babalik ako rito kapag kasama ang buong pamilya. Hindi niya napigilang sabi. Unti-unti na rin kasi talaga siyang nakakaipon. Wala siyang masyadong pinagkakagastosan. Tipid pa siya kaya talagang mabilis makaipon. Habang naglalakad, bahagya siyang natigilan. Sa tapat ng isang shop, nakita niyang isang babaeng 4 na taon niya nang hindi nakikita. Sabrina? Unti-unti niyang tinanggal ang salamin. Mukha itong turista at sinusubukang kausapin ng isang lokal. May ngiti sa mga labi habang hawak ang kamay ng isang batang lalaki. At sa dibdib naman, nakasabit ang isang baby na nakasakay sa carrier. Dalawa ng anak niya. Pero maganda pa rin ito. Parang walang nagbago. Parang mas lalo pang ang gumanda. Habang nakangiting namimili ng keychains, bagay na bagay rito ang puting beach dress. Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Ethan. Mula noon hanggang ngayon, ganoon pa rin pala ang epekto nito sa kanya. Subalit nang lumapit ang isang lalaki na alam niyang asawa nito, agad siyang napaiwas ng tingin. Tumalikod si Ethan at nanginginig na sinuot muli ang kanyang shades. Ano bang ginagawa ko? Dismayado niyang tanong sa sarili. Para siyang boyfriend na hindi makamove on. Natawa siya ng mapakla. Hindi niya maintindihan kung bakit ganon ang nararamdaman niya. Pero isang bagay lang ang sigurado si Ethan. Masaya siya na makitang masaya si Sabrina. Gayunpaman, may munting kirot na nabuhay sa kanyang damdamin na mukhang muling nagising. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na lahat tayo ay may mga pangarap na gusto nating maabot at mga taong nagiging inspirasyon sa ating paglalakbay. Pero habang tumatanda tayo, natututunan nating hindi laging madali ang buhay at hindi rin perpekto ang mga taong hinahangaan natin. Minsan darating ang mga pagsubok, pagkabigo at mga bagay na hindi natin inaasahan. Ngunit hindi ibig sabihin nun na kailangan na nating sumuko. Mahalaga na patuloy tayong lumaban, matuto sa mga karanasan at magpatuloy sa ating mga pangarap.
Sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa narating natin, kundi sa mga aral, lakas ng loob, at mabubuting pagbabago na natututunan natin sa bawat hakbang ng ating buhay. Ito ang part 1 ng kwento ni Ethan at Sabrina. Abangan ang part 2 bukas. Muli ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.